chain rule pa rin. So magiging 2 negative 2 kasi cosine eh. So magiging negative 2 sine. Tapos yung negative sine na siya, sine 2x. Magiging derivative ng sine cosine. So yung negative pa rin yun. Magiging kasagot. So negative 4 yun. Sa 3D. 3D yata ito. Check natin. I think na 3D siya. Kung tamang pag-aking mentalist. Tama ba, idol? Wala na si idol yata. Tulog na. Tulog na si idol Rapi. Check natin. So, meron tayong given. Like, f of x is equals to cosine 2x. So, pinapahanap yung second derivative. So, remember kapag trigo sabi natin, meron tayong sine, cosine, negative sine, negative cosine. Kapag derivative, ganito rotation. So, basically, kung meron tayong cosine, sa first derivative na tayo. Chain rule pa rin na guys. So, derivative ng cosine is negative sine. So, lagay mo yung negative sine. Then, copy mo yung angle. Then, times mo sa derivative na ito. Which is 2. Then, multiply mo na yan. Magiging negative times 2, magiging negative 2 sine 2x. So, first derivative pa lang. So, second derivative na tayo. So, ganun pa rin gagawin. So, meron ka negative 2. Copy lang natin. Tapos, meron ka ditong sine. Derivative ng sine is cosine. So, magiging cosine siya. Copy natin yung angle. Then, derivative ng 2x. That is 2. Then, multiply mo ito dito. So, magkakaroon tayo ng negative 2 times 2. That is negative 4. Then, copy lang natin yung mga natira. So, ito yung magiging second derivative. So, actually, ganyan ang ginagawa. Gets yun. Ba? Letter D. Pa. Basic. Sure. Ito mahirap. Cancel. Joke. Kaya ko ba to? Kaya ba to guys? So, magiging 4x square magiging 8. Letter D. Ala. Report. Ang bilis. May choices kasi. Totoo lang choices. Pag ganito, kino choices based na lang to eh. Ng mga matatalino eh.